Naku, nawala na si Attorney Beatrice. Ito, Joel Villanueva, mga kakabsat. Makakasuhan na. Maaaring kasuhan at makulong sa malversation of public funds, sabi ni Badcaster. 1 hour ago, 9 minutes. Uy, bala, may 9 minutes si Badcaster. Sige nga. Pasok. Buenas noches, damas y caballeros. Before we call it a night, we would just to give you an update because alam ko inaabangan nyo ito. Natapos na po yung preliminary investigation stage ng Department of Justice sa mga kaso ni Senator Joel Villanueva, and most likely baka siya na ang susunod kakasuhan at siya na rin ang susunod na arestuhin, considering that non-bailable po yung kaso ng plunder and malversation of public funds. Kaya hinahabol natin itong issue late this night dahil we started the day sa blogging about yung parang seemingly na nasa panic mode na si Joel Villanueva. At we, as you have seen in the video we played kanina, fear was written in the face of Joel Villanueva. Wala na yung pa-smile-smile niya. Wala na, na siya, inaaway na niya yung media. Tama, agree. Sarcastic na siya kung magsalita at parang galit. Kumbaga, dati mga kaibigan niya yan, mga media. Mabait yan sa media. Kasama sabi niya sinong Blue Ribbon? Individual? Sino? Tragis, ganito siya sumagot. Alatadong kamatay po, Tragis. Sa akin, nung ako ay reporter ng Philippine Daily Inquirer. Pero ngayon, nabago na talaga. Yung pala, dahil na-resolve na yung kaso niya, awaiting filing na lang. Formal filing sa Office of the Ombudsman or sa mga korte sa case ng DOJ. At kung mapailan ito ipapailan ito mga kaso sa kanya, anim na kaso ito, which is up for resolution already. Kung mapailan ito sa kanya, edi automatic na arestuhin na siya kasi non-bailable nga ito. Kung naglabas, as soon as naglabas ng arrest warrant ng korte, so pwede na siya arestuhin. So panoorin natin itong video clip ng press conference kanina kay DOJ Prosecutor General Richard Padulyon ukol sa update dito sa kaso ni Joel Villanueva. Hindi na yung isang kaso na pending dito sa amin where Senator Joel Villanueva is charged pinapakinggan ko yan kanina. Is already submitted for resolution. DOJ. That is as far as the case which is here in the Department of Justice. I am not privy to or aware of any other case, or if there are cases which are also pending before the Office of the Ombudsman. No? Kasi hindi namin alam kung reference is made with respect to those cases, pero ang kailangan namin sagutin is yung kaso na nandito sa amin. Sir, tama na. Yung case ni Joel, 3 yung case complete na nakafile sa kanya. Yung sa 3 na yun, nakapag-submit na siya ng counter niya? Yan very short clip. So, but what is clear, well, the end is near na talaga kay Joel Villanueva. End is near. So, sana nga maihabol yung kaso rin kay Jinggoy Estrada, pero parang binigyan ata si Jinggoy until next week pa para ma-filean yung counter affidavit niya. So at early stage pa ata yung or preliminary investigation stage pa lang yung kay Cheese Escudero. So baka matagal-tagal pa yung or susunod na yung kay Jinggoy Estrada at kay Cheese Escudero. Pero what is sure ay submitted for resolution na at kinumpirma rin ito ng DOJ spokesperson Polo Martinez na submitted for resolution na at kung na ito, kung in our layman's term ay hinog na for filing So pwede na ito filean nila anytime kung natapos na sila sa mga legal procedures diyan sa Department of Justice at by this time lalo na kung makita nila na meron talagang prima facie evidence or malakas yung mga ebidensya laban kay Joel Villanueva. So let's keep our fingers crossed. So marami pwede mangyari end of this month. Ang dami nating inaabangan as we vlog earlier, baka madala sa fast o fast break
yung pagpa-file ng pag-endorse ng 1/3 members of the Senate dyan sa impeachment complaint laban kay Sara Duterte. And then sa September 23 rin, yung masimulan yung confirmation hearing ni former President Rodrigo Roa Duterte sa ICC. And then ito rin, possible filing of malversation of public funds na non-bailable charges laban kay Joel Villanueva, at later on baka early March yung kay Jinggoy Estrada naman, at sana pati yung kay Chis Escudero, marami na talaga nag-aabang diyan. So let's hope for the best, lalo na dito kay Joel, although tulad ng sinabi natin na noon na sa previous vlogs natin, the fact na andito pa si Joel, siguro most likely tanggap na rin niya yung anong mangyayari sa kanya, pero umaasa na lang siya baka mabigyan siya ng pardon kung manalo si Sara Duterte sa 2028 elections. Pero syempre dyan big question mark pa yan, kaya nga dapat gumalaw tayo. Let's band together, and you can do that by liking this vlog, by sharing this vlog, para magkaisa tayo, to prevent kasi kung mananalo na naman yung dark forces and Sara wins the presidency, then kagaya sa nangyari sa time ni former President Benigno Aquino III, the late President Pinoy, sayang lahat yung mga anti-graft measures, anti-graft action ng reform measures ng Aquino administration, kasi pinakawalan lang ni former President Rodrigo Roa Duterte si Enrile, si Jinggoy, at saka si Bong Revilla, at nakapagnakaw sila ulit. So we should put a stop to that kind of cycle na nakaw, pinapakawalan, pinapardon, binibigyan ng bail kahit wala namang bail, dinidismiss yung non-bailable cases, although tinutuloy pa rin yung mga anti-graft cases na bailable, na which was what happened kay Jinggoy at saka kay Revilla. So that's why imperative talaga na we cannot the wheels of justice cannot operate in a vacuum. In fact, the wheels of justice will be rendered useless kung ang political, if there will be a political interplay, at itong mga corrupt na mga presidente will only pardon yung mga nakasuhan na, at dyan siguro or nakulong na. Diyan umaasa si Joel Villanueva. Kaya hanggang ngayon andito pa rin siya. Or malay natin, sa tingin niya baka malusutan pa niya itong kaso dahil Joel is Lord naman siya. Pero for now, let's take things one at a time. Bantayan muna natin. And we'll keep you updated dito sa kaso ni Joel Villanueva. So yan lang muna ang quick update natin. Thank you very much everyone for watching. Thank you very much for joining me in this vlog, and see you in my next vlog. Yung press 1 nga sa mga gusto ng makasuhan itong si Joel is Lord. Elvira G, shout out. Press 1 sa mga gustong makasuhan na itong si Joel is Lord, kasi ang tagal na, mga kabsat, no? Para makita natin kung paano siya magwala sa kulungan, mga kakabsat. Diba? Nako pa. Ikaw naman, Sir Bad, wag naman ganun. No? Mabibisit yung mga garapata pag ganyan. Tingnan sa end time, nagwan na. Tragis, naka pa. Ay, inayan, mga kakabsat. Siya. So, yan po si Joel Villanueva, guys. Medyo siya, mainit-init, no? Pero pag yan tumakas, sabi nga ni Sir Leonardo, kasi nakakaya, di ba? Sa palagay ko, maestro, magtatago na yang si Villanueva. Hindi yan papayag na makulong. Baka itago ng tatay niya. Baka mag-alisan na sa mga GIL ang mga members nila. Nakakaya na naman ang namumuno sa GIL. Paktay tayo na, Sir Leonardo. Tragis, nakabaw. Yun ang ginawa nila yun 1 million ako, sabi. Ayun lang. Siya. Mag-isang topic pa tayo bago tayo mag-end. Isang topic pa. Punta natin si Attorney Claire, mga kabsat. Bisitahin natin si Attorney Claire. Nakalive si Attorney Claire. Anong topic niya? Sino ang topic ni Attorney Claire?